Bago natin simulan ang part 3, nais ko munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Para sa mga nagustuhan ng ating video, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating content. Ang pangalawang talento nito ay Dragon King. Ang Azure Sky Dragon, bilang pinakamataas na nilalang ng lahi ng dragon, ay likas na nagpapabagsak ng lahat ng mga dragon type na nilalang at nagbibigay ng 50% na dagdag na damage sa lahat ng dragon at nakakatanggap ng 50% na mas kaunting damage mula sa mga dragon. Ang pangatlong talento nito ay Mythical Bloodline. Bilang isang mythical tier na hayop, ang Azure Sky Dragon ay may napakahusay na katawan. Nakakakuha ito ng dagdag na stats sa bawat level at may health at mana regeneration na 200 kada segundo. Mayroon din itong ilang nakamamatay na kakayahan. Ang una nitong kakayahan ay Earth-Shaking Dragon Roar, isang group stun skill. Ang Azure Sky Dragon ay nagpapalabas ng isang malakas na parang kulog na sigaw na yumanig sa buong lupa at ang lahat ng mga nilalang sa loob ng 20 metrong radius ay natitigilan ng 1.5 segundo, hindi alintana ang kanilang tier o uri. Ang cooldown nito ay 30 segundo at kumokonsumo ito ng 2,000 mana. Ang pangalawang kakayahan nito ay Dragon King's Breath, isang single target skill. Ang Azure Sky Dragon ay humihinga ng naglalagablab na apoy na nagdudulot ng 500% ng kanyang lakas bilang true damage sa nakalock na target. Ang atakeng ito ay hindi maiiwasan at may 5th segundo na cooldown, kumokonsumo ng 1,000 mana bawat gamit. Ang pangatlong kakayahan nito ay Dragon King's Wrath, isang unique talent skill. Ang Azure Sky Dragon ay pumasok sa isang hindi makontrol na galit na naglalayong puksain ang lahat ng nasa kanyang daraanan. Nagdudulot ito ng true damage na katumbas ng lakas at konstitusyon ng kalaban bilang porsyento sa lahat ng mga nilalang sa loob ng 50 metro. May cooldown itong 30 araw at pagkatapos nitong magamit, ang lahat ng stats ay bababa ng 5% at ang dragon ay malulugmok sa isang 5 araw na pagpapahinga na may 500 strength sa level 1. Kahit ang simpleng paghinga nito ay magdudulot ng mahigit 2,500 damage, isang halaga na hindi kayang tiisin ng karaniwang manlalaro. Pinuri ni Sister Tao si Yao sa kanyang hindi kapani-paniwalang swerte. Itinuro ang hindi kapani-paniwalang stats ng hatchling at ang hindi masukat na potensyal ng paglago nito. Kung ang Azure Sky Dragon ay lumaki, ang lakas nito ay magiging nakakatakot. Tuwang-tuwa, nagdesisyon si Yao na pangalanan ang hatchling na Little Gray. Ang Toad ay equally na masaya na ang makapangyarihang nilalang na ito ay hindi na malilito at magiging Yao's kasama at hindi ang sa kanya. Ngunit biglang napansin ni Yao na may hawak ang Toad na isang kakaibang bagay, isang badge. Na-curious, tinanong ni Yao kung saan ito nanggaling. Ipinaliwanag ng Toad na nakuha niya ito mula sa pugad ng dragon. Nakilala ito ni Sister Tao at nagtanong kung ito ba ay ang Calamity Tier Mark of Ferocity. Ngunit nang suriin, natuklasan ni Yao na hindi ito isang tunay na Calamity Tier item. Sa halip, ito ay tinatawag na Mark of Ferocity, na nagdaragdag ng 10 puntos sa lahat ng stats. Mayroon itong unique passive skill, Ferocity Smite. Sa paggamit nito, nakakakuha ang may-ari ng walang katulad na lakas, at lahat ng kasanayan ay maaaring mag-trigger ng critical hits. Ang base crit rate ay tumaas ng 20% at ang crit damage ay tumaas ng 100%. Mayroon din itong isang active skill na tinatawag na Ferocious Massacre, na pinapalabas ang kapangyarihan ng markang ito upang magdulot ng 1,000% ng spirit ng gumagamit bilang true damage sa target. Ang atakeng ito ay may dobleng tsansa ng normal na crit chance. At kung ang crit chance ay lumampas sa 100%,
ang anumang overflow ay i-convert bilang karagdagang crit damage. Mayroon din itong 5% na pagkakataon na magdulot ng instant death. Kung ang HP ng target ay bumaba sa 20%, ang instant death effect ay garantisado. Ang cooldown ng kakayahang ito ay 10 araw. Batay sa nakakatakot na stats ng badge. Sinabi ni Sister Tao kay Yao na malamang ay isang calamity tier item ito. Ngunit iginiit ng Toad na ibigay ito kay Yao, at nagreklamo na ipinag-alala niya ang kanyang buhay upang kunin ito mula sa pugad ng dragon. Sumagot si Yao na dahil sa kabagalan ng Toad, halos mamatay sila, kaya't nararapat lamang na siya ang magtago ng badge bilang kapalit. Hindi pa rin pumayag, nagdemand ang Toad ng 10,000 coins kada araw kung nais ni Yao na panatilihin ang badge. Sinubukan ni Yao na makiusap, sinabing magkaibigan sila at hindi dapat maging hadlang ang pera sa kanilang relasyon. Sagot naman ng Toad, na si Yao lamang ay nagiging magiliw kapag may kailangan siya. Kung hindi, tinatrato siya ni Yao bilang isang simpleng Toad. Tumawa lang si Yao at sinabi na sa badge na ito, ang pagtaga sa mga goblin ay parang pagputol ng mantikilya. Ngunit sa sandaling isuot niya ang badge, nag-trigger siya ng isang hidden quest, ang Forbidden Adjudicator. Bagamat makapangyarihan, ang King of Ferocity ay tinupok ng Abyss. Bearer of the Mark of Ferocity, hanapin ang katotohanan. Ang layunin ng quest na ito ay hanapin ang Fang of Ferocity. Nagulat si Yao sa biglaang hidden quest at nagtaka kung ano ang Fang of Ferocity. Ipinaliwanag ni Sister Tao, na may alam tungkol dito, na ito ay isang god-tier assassin's dagger na ipinanganak mula sa mga pangil ng isang abyssal beast. Kilala sa nakakagulat na lakas, ang Fang ay tila konektado sa Mark of Ferocity. Ngunit binalaan siya ni Tao na ang pagpunta sa Abyss Continent ay magiging isang mahaba at masalimuot na paglalakbay. Bago pa makapagtanong si Yao ng higit pang detalye, dumating ang kanyang pang-araw-araw. Nang matapos ang oras ng paglalaro, siya ay sapilitang mag-log out sa loob ng 3 minuto. Binuksan ni Sister Tao ang isang portal ng teleportation upang bumalik sa Supreme Hall, na nagsasabing hindi niya inasahan na ang isang hidden dungeon sa isang starter village ay tatagal ng ganoon. Paalala ni Tao kay Yao na kung kailangan niya ng tulong para sa isa pang mapanganib na dungeon, maaari niyang hiramin siya anumang oras. Nagpaalam si Yao at nag-log out upang magpahinga dahil ang laro ng Doomsday ay nasa beta pa at hindi pa ganap na nagsasanib sa realidad. Walang dahilan upang pilitin ang katawan niya. Kinabukasan sa bahay niya siya. Nag-browse si Yao sa internet para sa balita tungkol sa Doomsday at nakakita ng maraming sikat na artikulo na tinalakay ang pamamayani ng laro sa gaming community. Nangunguna ito sa mga usapin at ang mga manlalaro ay nagreklamo tungkol sa kahirapan ng laro. Maraming oras na ginugol ng mga tao sa paglalaro ngunit umabot lang sila sa level 2, paulit-ulit na namamatay at nakakaranas ng stat resets. May ilang mga post din na nabanggit si Xiao, ang misteryosong manlalaro na umabot sa level 10 sa isang araw. Habang karamihan ay hindi makakaisa man lang ng karanasang makapunta sa isang level, maraming nagtanong kung siya ay naghahack o nandaraya. May mga mas seryosong ulat din. Sa unang araw ng Doomsday, maraming mga manlalaro ang namatay sa laro at nakaranas ng matinding pisikal na sintomas pagkatapos mag-log out, at ilan ay kailangan pang dalhin sa ospital. Naglabasan ang mga kaso ng pagkabigo ng organo sa mga nakaligtas. Bilang tugon, naglabas ng babala ang ilang gobyerno laban sa paglalaro ng laro dahil sa maraming ulat ng pagkamatay. Maraming bansa ang nagbabawal na ngayon ng Doomsday. Nang makita ni Yao ang balitang ito, hindi niya maiwasang tumawa. Alam niya na kapag nagsanib na ang laro sa realidad, pagsisisihan ng mga bansang iyon at lahat ay magdurusa. Habang tinatangkilik niya ang kanyang umaga, biglang tumunog ang kanyang telepono.
Ito ay ang kanyang girlfriend na si Chin Yan Ran mula sa Northwa Hospital. Pinakiusapan ni Chin Yan Ran si Yao na magdala ng pagkain para kay Jo Hong at bayaran ang kanyang mga medical bills. Kung gagawin niya ito, magpapanggap siya na parang wala nang nangyari sa pagitan nila. Bilang tugon, tinapos ni Yao ang tawag at binlock ang kanyang numero, hindi na kayang tiisin ang mga hiling niya. Samantala, sa ospital, tinanong ni Jo Hong si Chin Yan Ran kung sigurado siyang si Yao. Hindi naniniwala si Chin Yan Ran na darating si Yao basta't tinawag niya ito. Sabi pa niya na tiyak na mahal siya ni Yao ng labis at darating ito sa sandaling siya'y magpasimula. Para silang mga aso na kontento sa sarili hanggang may dumating na doktor at nagsabing kailangan nilang bayaran ang kanilang bill at mag-discharge ng maaga. Tinanong ni Chin Yan Ran kung bakit kailangang mag-discharge ng maaga. Ipinaliwanag ng doktor na puno ang ospital ng mga pasyenteng may pagkabigo sa organo, mga taong naglalaro ng doomsday, at nauubos na ang mga kama. Bilog ang mata niyan at nagtanong ng may pang-iinsulto kung itinuturing ba nilang walang halaga ang buhay ng mga mahihirap, pero iginiit ng doktor na kailangan nilang bayaran ang bill at umalis ng kwarto bago magtapos ang araw. Pinigilan ni Jo Hong siya na magpatuloy sa pagtatalo. Sinabi niyang malinaw na hindi simple ang laro at nais niyang mag-discharge para makapagpatuloy sa paglalaro. Ngunit bago iyon, tinanong niya siya na sagutin muna ang mga bayarin sa ospital, ngunit wala siyang pera. Tinanggihan niya ang buwanang allowance ni Yao. Naalala ni Jo Hong na dati ay binibigyan siya ni Yao ng 200,000 yuan bawat buwan para sa gastusin sa buhay. Ngunit sinabi niya na hindi niya tatanggapin ang maruming pera ni Yao, at iginiit na hindi siya isang bagay na mabibili gamit ang mga marangyang regalo. Nadarama niyang gusto niyang magsuka kapag naiisip si Yao. Habang nag-aalala si Jo Hong, sinabi niyang magpadala siya ng mensahe kay Yao upang humingi ng pera dahil balak niyang magtayo ng Doomsday Gaming Studio. Para kay Ya Xiao, ang ganitong halaga ng pera ay wala lang, pero para sa kanila, mahalaga ito. Pinatibay niyan kay Jo Hong na kapag dumating si Yao, magsasabi siya ng ilang matamis na salita at agad ibibigay ni Yao ang pera. Samantala, sa bahay ni Yao, siya ay natutulog pagkatapos mag-log out mula sa laro. Nang mag-alarm, nagising siya at handang mag-log in muli sa Doomsday. Nais niyang magpatuloy sa pag-leveled up bago tuluyang magsanib ang beta sa realidad. Pag-log in niya, nakita niyang muli siya sa Novice Village. Tinawag niya ang toad na si Eboso at sinabi sa kanya na kailangan nilang mag-level up ng mabilis at umalis sa village. Sa isang lugar kung saan karamihan sa mga manlalaro ay level 1 o 2 pa lang, si Ya Xiao, na level 10 na, ay kitang-kita at namutawi. Nagsimula ng magtipon ang mga tao. Nagtipon ang mga tao sa paligid niya. Amazed na ang pinakamataas na ranggong manlalaro sa leaderboard ay naruroon mismo. Ang ilan ay naging curious at nag-anyaya sa kanya na sumali sa kanilang mga team, may mga nag-alok pa ng mga cute na batang babae sa kanilang mga party bilang insentibo. Kahit na nagbihis siya ng may maskara para itago ang kanyang mukha, hindi maitago ni Yao ang level na lumulutang sa ibabaw ng kanyang ulo. Upang makaiwas sa atensyon, tumakbo siya palabas ng Novice Village ng mabilis hanggat maaari. Sa kasamaang palad, ang iba pang mga manlalaro, na patuloy na sumusunod sa kanya para sa mga sagot o pagkakataon, ay sinundan siya palabas. Kahit na umalis na siya sa village, patuloy pa rin siyang hinahabol. Determinado ang mga ito na mahuli ang pinakamisteryosong powerhouse ng laro. Upang makatakas sa mga naghahabol, pumasok si Ya Xiao sa isang level 10 trial zone, isang mapanganib na lugar na may mga halimaw na sobrang lakas para sa mga level 2 o 3 na newbie na sumusunod sa kanya. Tulad ng inaasahan niya, huminto ang mga ito sa pasukan, hindi handang ilagay sa panganib ang kanilang buhay. Sa isang buntong hininga ng ginhawa,
Napansin ni Yao na hindi sila bobo. Alam nilang mas mabuti nang hindi sundan siya ng mas malayo. Nagpatuloy siya hanggang makita niya ang isang kastilyo na may gwardya sa pasukan. Sinabi ng gwardya kay Xiao na hindi ito ang lugar para sa isang katulad niyang level. Ngunit sumagot si Yao na naruroon siya upang simulan ang kanyang advancement trial. Nagulat ang gwardya sa status ni Yao na level 10 at tinanong kung mayroon siyang team. Ipinahayag ni Yao na mag-isa siyang papasok, dahilan para pagtawanan siya ng gwardya dahil sa kanyang kayabangan. Kahit nasa normal na difficulty, ang subukang gawin ang trial ng mag-isa ay halos suicidal. Tinanggihan ni Yao ang alalahanin ng gwardya, ipinagmalaki na hindi siya basta mamamatay. Nilulunod ng gwardya ang kanyang ulo, at nagdesisyon na si Yao ay isa lang na pabigat na batang walang pag-iisip. Tumayo siya sa magic circle na magsisimula ng trial at ipinakita ang mga pagpipilian sa kahirapan, normal, hard, nightmare, hell, at abyss. Hindi nagdalawang isip, pinili niya ang pinakamataas na setting, abyss, at kinumpirma na papasok siyang mag-isa. Ang gwardya na nanunood ay hindi makapaniwala, isang level 10 na manlalaro na susubukang harapin ang abyss difficulty mag-isa. Naalala ni Yao na sa kanyang nakaraang buhay, tinangka nilang gawin ang trial na ito gamit ang buong bronze gear at isang elite team. Ngunit, sila, halos naubos ang kanyang buong team dahil kailangang magbantay ni Yao kay Qin Yan. Sa pagkakataong ito, determinado siyang maghiganti at burahin ang kahihiyan ng kanyang nakaraan. Tinawag niya si Little Gray, ang kanyang mythical grade na Asher Sky Dragon, at naramdaman niyang wala siyang dapat katakutan. Bigla, narinig ni Yao ang galaw mula sa likuran niya. Isang level 10 mutated Snowwolf ito na may 5,000 happy at 5,000 mapi, kasama na ang mga nakakatakot na stats, lakas 300, konstitusyon 500, agility 300, at spirit 500. Bilang isang abyss creature, kapag nahanap nito ang target, parang nakaharap sa mismong kamatayan. Maging si Xiao ay nakaramdam ng takot. Ang 5,000 horsepower ay napakalakas para sa isang level 10 na halimaw. Mabilis na inutusan ni Yao si Little Gray na umatake. Ilabas ng dragon ang Dragon King's Breath, na nagdulot ng malupit na 2,500 damage. Sumunod si Little Gray gamit ang mga physical claw attack na nagbigay pa ng 500 hanggang 600 damage. Bumagsak ang HP ng Snowwolf, kaya't napunta ito sa berserk state. Bago pa ito makapaghiganti, ginamit ni Little Gray ang Earthshaking Dragon Roar, na nagpahinto sa lobo at iniwan itong walang magawa. Pagkatapos, muling ginamit ang Dragon King's Breath na nagpatapos sa laban. Pagkatapos talunin ang lobo, si Little Gray ay tumaas ng 4 na level ng sunod-sunod. Tuwa siya sa mabilis na pag-unlad, dagdag pa ang 4 na level sa isang iglap. Nang tingnan ang mga bagong stats ni Little Gray, natuklasan niya na nadagdagan ng 50 ang bawat stat sa bawat level, na nagpapatunay na ang mga mythical grade beasts ay lumalaki ng nakakatakot na bilis. Na-unlock pa nito ang isang bagong, napakalakas na skill. Nagbaba rin ang Snowwolf ng ilang magagandang loot. Isang Bloodwolf Fang Dagger, Dark Gold Grade, at isang Snowwolf Bow, na Dark Gold Grade din. Namangha si Xiao sa kalidad. Ang mga mutated bosses sa Abyss difficulty ay tila nagbaba ng mas mataas na kalidad ng mga gamit kumpara sa kanyang nakaraang buhay. Habang ini-inspect niya ang kanyang bagong kagamitan, biglang lumitaw mula sa likuran niya ang isa pang demonized na halimaw. Katulad ng dati, ang mga stats nito ay nakakagulat. Nang hindi nagdalawang isip, inutusan ni Yao si Little Gray na makipaglaban, at nagpatuloy ang laban nila ng isa pang kalahating oras. Matapos ang kalahating oras, natalo niya ang Dark Abyss Tiger. Ngunit, pagkatapos ng matinding labanan,
sobrang pagod na siya at pakiramdam niya ay parang matatanggal ang mga binti niya. Gayunpaman, ang pagkatalo sa Dark Abyss Tiger ay nagbigay sa kanya ng ilang Dark Gold. Magaganda ang mga item na nakuha nila, kabilang ang isang itim na espada, 100, at isang Spike Tiger Shield, 100. Nakakuha rin si Tuo ng ilang piraso ng kagamitan. Sa mga gamit na ito, pagbalik nila sa lungsod, makakakuha siya ng isang magandang halaga ng ginto. Ngunit sinabi ni Yao kay Tuo na hindi siya babalik. Sa halip, nais niyang hamunin ang trial boss at talunin ito. Nabigla si Tuo. Tinanong niya si Yao kung nagbibiro ba ito. Kahit na nakapatay na sila ng maraming halimaw, level 7 pa lang si Yao. Paano niya kakayanin ang boss mag-isa sa level na iyon? Sinabi ni Yao kay Tuo na huwag mag-alala. Sa kanyang nakaraang buhay, ang final boss sa Abyss Trial ay Lord level lamang. Kasama si Little Gray, na kayang talunin ang dalawang demonic monsters ng madali. At sa tulong ng lahat, ang pagtalos ng isang Lordal boss ay magiging kasing dali ng paghiwa ng gulay. Ipinangako ni Yao kay Toad na ipapakita niya sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng maging pro. Ngunit si Toa ay nagduda. Nakarating sila sa pinakamalalim na bahagi ng abyss. Agad nagbigay ang sistema ng babala na pumasok sila sa isang napakadelikadong lugar at pinayuhan silang tumakas. Gayunpaman, determinado si Yao na ituloy ito. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay isang taong may honor, na nahulog sa pag-ibig at emosyon, tanging magkanulo ang isinukli. Ngunit sa buhay na ito, siya ang Abyss Envoy, taglay ang pinakamalakas na kapangyarihan ng Apokalipsis. At hindi, siya aalis hanggat hindi niya niyayakap ang Abyss. Habang umuusad pa sila, nakatagpo sila ng isang nakakatakot na halimaw na nakaupo sa isang trono. Ito ang Abyss Wanderer King, na may napakalakas na stats. Marami sa mga attributes nito tulad ng kalusugan, mga talento, at mga skill ay hindi alam, malamang dahil masyadong mababa ang level ni Yaya para makita ang mga ito. Lahat sila ay nagulat. Inaasahan nila ang isang Lordal na kalaban, ngunit sa halip, natagpuan nilang nakaharap nila ang isang king level boss. Oo, ganun din si Xiao na nagulat. Sa kanyang nakaraang buhay, ang boss ay malinaw na Lord level. Bakit king level na ngayon? May 5,000 spirit points ito, kaya't puro magic based, at wala itong lakas at agility. Ang normal attack damage nito ay hindi gaanong malakas at ang attack speed nito ay sobrang bagal. Ngunit kung tumama ang alinman sa mga spell nito kay Xiao, tapos na siya. Alam ni Yao na ang isang king level na boss ay hindi biro, kaya inutusan niya si Little Gray na sundin ang kanyang mga utos ng tumpak. Dahil mabagal ang boss, inutusan niya si Little Gray na patuloy na gumalaw at umatake, huwag makipaglaban ng matagal. Sumunod si Little Gray sa pamamagitan ng patuloy na pagpapalit ng posisyon at pag-atake, hindi binigyan ng pagkakataon ng monster ng Kingle na makapag-counterattack o makapag-activate ng mga abilidad nito. Labis na natuwa si Yao. Kung magtutuloy-tuloy ang plano, malapit na nilang matalo ito. Ngunit bigla, napansin ni Yao na ang monster ay nakatitig lang sa kanya, hindi gumagalaw. Napagtanto niyang may mali, at tama siya. Ang monster ay naghahanda ng isang malakas na magic spell na nakatutok diretso sa kanya.